Itong nangyayari sa Pilipinas ngayon, ito ay pakatandaan natin. Huwag din tayong mawawalan ng focus. Kailangan nating mag-focus kung bakit nangyayari kay Tatay Digong ito. Ito ay nangyayari sa kanya kasi, una, malapit na ma-checkmate ang gobyerno. Biruin mo, yung scam sa national budget na natuklasan ng kampo ni Tatay Digong. Political ang kanilang motive palagi. Yung ginagawa nila kay Sara, isa din iyan sa dahilan kung bakit pinahihirapan nila ang mga Duterte. Kasi si Sara ang pinakamatibay nilang kalaban, hindi nila kayang buwagin. Plus, yung zero subsidy sa PhilHealth, wag nating kakalimutan. Palagi, tanim natin sa utak natin kung ano ang mga kawalang hiyaan na ginawa ni Ferdinand Marcos Jr. Plus, yung kanyang drug test, hair follicle drug test, dahil siya ay talagang nagda-drugs. Kita naman sa kanya eh. Ayaw niyang pabulaanan. Ayaw niyang mag-take ng hair follicle drug test. Bantayan natin lahat. Pati ang pandadayang gagawin nila sa May 2025 election. Bantayan natin lahat. Dahil para sa akin, yan ang mga motivations nila. Kung bakit nila to ginagawa. It's purely evil. Si Tatay Digong, ginawa niya lang ang trabaho niya. Ginawa niya ang tungkulin niya. Yung iilan na sinasabi nila na inosenteng nasagasaan o namatay dahil sa EJK, hindi kasalanan ni Tatay Digong yun. Yun ay mga collateral damage. Pero hindi niya sinabi direkta na patayin niyo yung mga yan. Hindi. Pinasuko niya. Pero nalaban sila. Natural. Lalabanan din sila ng pulis. Kaya wag niyo sasabihin na lahat ay kasalanan ni Digong. Naghahanap lang kayo ng shield ninyo. Kasi kayo, ikaw Bongbong Marcos na bobo ka naman, ikaw ay walang kwenta, wala kang utak, sumusunod ka palagi dyan sa mga yan. Mas marami ka pang impeachable offense. Mas marami ka pang plunder. Mas marami ka pang plunder na ginawa. Yang gold na binenta mo, nasaan ang pinagbentahan? Nakakawala kayong gana. Tapos nagdiriwang yung mga loyalista mo. Para ano? Yang ang kalsada hindi na para sa tao eh. Ang namumutaktak sa kalsada ngayon ay mga drug addict. Mga katulad mo. Mga halang ang kaluluwa. Wala nang matino sa Pilipinas ngayon. Hindi nakaka-proud ang maging Pilipino sa totoo lang ngayon. Yang sinasabi ni Maharlika na drug addict ka, tagal-tagal na yan. Kung nagpa-hair follicle drug test ka, di sana, tapos na yung usapin na yan. Hindi eh. Dahil addict ka talaga. Yung kapatid mo, nakikisaw-saw lang sa init ng usapin. Kasi sa totoo lang, yan, manggagamit yan. Lahat ng mga senatorial slate mo, dapat sa inidoro lahat. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo kay Tatay Digong. Hindi. Itaga mo sa bato yan. At ang wish ko lang, mabuhay ka pa sana ng mahaba. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko maranasan mo din. Humimas ng rehas. Dapat sa'yo, ikaw ang makulong. 10 ng pamilya mo, kasama yung asawa mo. Dahil buong pamilya kayo, mga adik kayo. Sa totoo lang. Kayo kasi hindi kayo Alam mo, pahirap kayo sa buhay ng Pilipino. Maawa ka. Diyos ko, walang ginawang mabuti ang pamilya mo, lahat ng kaduguduguan mo. Walang ginawang mabuti sa Pilipino. Ginamit nyo ang Pilipino para yumaman kayo. Ginamit nyo ang Pilipino para mailuklok kayo.
Marami kayong niloko. Alam mo kung bakit buhay pa nanay mo ngayon? Kasi masama kayong damo. Ikaw kaya nga hindi ka mamatay-matay kasi kahit sa overdose ng drugs, kasi masama kang damo. Alam mo yun? Akala nila mabait ka. Akala nila weak ka. Hindi, demonyo ka. Yun ang totoo doon. Na totoo lang.